Walang masasakit pa sa pagtataksil sa sariling tahanan. Habang nagpapakasasa si Trixie sa yaman at yakap ng kalaguyo, tahimik na lumuluha sa madilim na kusina ang inang nag-alay ng buhay para kay Tirian. Basura ka, matanda, bulyaw ng huwad na nobya. Ngunit sa likod ng maitim na salamin, nakakakita na ang bulag. Oras na para maningil. Handa na ba silang harapin ang bagsik ng isang anak? Amoy malansa ka. Huwag mong ilalapit iyang mabahong tuyo sa asawa ko. Baka masukalang siya sa pagmumukha mo. Ang malupit na boses na yon ay parang patalim na humiwa sa malamig na hangin ng malawak na silid. Sa isang sulok, malayo sa marangyang hapagkainan, nakatayo ang isang matandang babae. Ang kanyang mga kamay na puno ng magagaspang na kalyo at malalalim na guhit ng nakalipas na hirap ay nanginginig habang maingat na hinihimay ang maliliit na tinik ng isdang tuyo. Ito ang nag-iisang pagkain na hiniling ng kanyang anak. Simula nang maaksidente ito, isang simpleng putahe na nagbabalik ng kanilang mga alaala. Noong panahong wala pa silang yaman, kundi ang isa't isa. Ngunit sa halip na ipagmalaki ang kanyang inihanda, unti-unting yumuko si Nanay Teresita. Dahan-dahan niyang itinago ang maliit na platito sa kanyang likuran. Tila isang batang takot na maparusahan. Wala siyang sinagot. Kinagat lamang niya ang kanyang nanginginig na labi habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luhang namumuo sa kanyang mga pagod na mata. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo sa isang silyang degulong ang lalaking dahilan ng lahat ng sakripisyong ito. Nakatingin si Tyrian sa kawalan, ang kanyang mga mata ay nakakubli sa likod ng isang madilim na salamin. Subalit hindi siya bingi, at higit sa lahat, hindi na siya bulag sa katotohanan. Narinig ni Tyrian ang bawat mapang-aping salita na binitawan ng babaeng pinangakuan niya ng kasal. Bawat pantig ay tila mabigat na bato na ibinagsak sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at nag-iwan ng mapait na lasa. Sa ilalim ng makapal na kumot na nakapatong sa kanyang hita, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa halos magdugo ang mga ito. Pinipigilan ang nag-aalab na galit na gustong kumawala at sumabog. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang sigawan si Trixie at harangan ng kanyang sariling katawan ang kanyang ina. Ngunit pinigilan siya ng isang masakit na katotohanan. Ang mga kalaban ay nakapaligid sa kanya, nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Kung ipapakita niyang nakakakita na siya, ngayong hawak pa nila ang mga pekeng dokumento ng kanyang kumpanya, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan at mas lalong manganganib ang buhay ni Nanay Teresita sa kamay ng mga halimaw. Kaya nanatili siyang tuod, isang buhay na ribulto na nagdurusa ng tahimik sa loob ng sarili niyang kaharian. Isang mainit na patak ng luha ang tahimik na kumawala sa mata ni Nanay Teresita at bumagsak mismo sa platito ng tuyo. Agad niya itong pinunasan gamit ang laylayan ng kanyang lumang duster. Nag-aalalang baka makita iyon ng mapagmataas na nobya ng kanyang anak at gawin na naman itong dahilan ng pag-aaway. Huminga siya ng malalim at pilit na inayos ang kanyang tinig bago magsalita. Pasensya na, Trixie, mahinang wika ng matanda. Ang boses ay basag at puno ng pagpapakumbaba na dumurog sa kaluluwa ng kanyang anak. Ilalayo ko na lamang ito. Huwag mo na sana siyang guluhin. Kailangan pa ni Tyrian ng pahinga. Ang bawat pagbagsak ng matulis na sapatos ni Trixie sa makinis na sahig ay tila nagiiwan ng gasgas sa katahimikan habang naglalakad siya papalayo sa matanda. Huminto ang mga yabag nang makalapit siya sa silyang degulong ni Tyrian. Ang malamig na simoy ng ere ay biglang napalitan ng matapang na amoy ng mamahaling pabango ng babae. Isang malambot na kamay ang dumampi sa pisngi ni Tyrian. Kung dati ay nagbibigay ito ng init at sigla sa kanyang puso, ngayon ay nagdudulot ito ng matinding pandidiri na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Mahal,
Ang boses ni Trixie ay biglang nagbago, kasing tamis ng pulot, tila walang pait na ibinuga kanina lamang. Heto na ang masarap na sopas na ipinaluto ko para sa'yo. Kailangan mong ubusin ito para lumakas ka agad, ha? Idinikit ni Trixie ang mainit na kutsara sa mga labi ni Tyrion. Ang lalaki ay walang pagpipilian, kundi ang ibuka ang kanyang bibig at tanggapin ang alok. Pumasok ang likido sa kanyang lalamunan, ngunit ang pakiramdam niya ay lumulunok siya ng mga basag na salamin. Bawat higop ay isang sumpa ng kanyang kawalang lakas. Bawat pagnguya ay isang pagtanggap sa mapait na laso ng pagkukunwari. Nilunok niya ang pagkain kasabay ng kanyang sariling dangal at pagdurusa. Habang sa di kalayuan, naririnig niya ang marahang paghugas ng pinggan ng inang itinapon na parang basura sa sarili nitong pamamahay. Sa likod ng madilim niyang salamin, isang tahimik at duguan na katanungan ang naiwan sa isipan ni Tyrion. Naghahanap ng kasagutan sa gitna ng dilim. Paano ko ipagtatanggol ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay kung kailangan kong maging inutil sa paningin ng mga taong unti-unting pumapatay sa aming pagkatao? Ang pamamalagi sa sariling silid ay tila naging isang madilim na selda para kay Tyrion. Naiwan pa rin sa kanyang dila ang mapaklang lasa ng sopas na ipinakain sa kanya kani-kanina lamang, ngunit mas mapait ang katotohanang unti-unting lumalantad sa kanyang harapan. Habang nakahiga at nakapikit ang kanyang mga mata, isang kakaibang amoy ang sumalakay sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang karaniwang pabango ng kanyang mga tauhan sa bahay. Ito ay matapang, tila pinaghalong kahoy at mamahaling sigarilyo. Isang amoy na pagmamay-ari ng isang lalaking hindi niya kilala. Kasunod nito ay ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na naglalakad papasok sa kanyang kwarto, sinasabayan ng pamilyar na tunog ng mga matutulis na takong ni Trixie. "Mahal, gumising ka muna sandali." Malambing ngunit artificial na tawag ni Trixie. Naramdaman ni Tyrion ang pag-upo nito sa gilid ng kanyang kama na nagpalubog ng bahagya sa kutsyon. "I brought someone to help us. Si Trenton. Siya ang magiging bagong financial advisor natin habang nagpapagaling ka. Alam mo naman, I can't handle the company all by myself. Nakakadrain na ang sitwasyon natin, lalo na't ako lang ang nag-aasikaso sa inyo ni nanay. I need someone expert para hindi bumagsak ang pinaghirapan mo." Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa tenga ni Tyrion. Ginamit pa ni Trixie ang kanyang ina bilang dahilan ng pagod nito, gayong alam niyang ginagawa nitong alipin ang matanda araw-araw. Isang malalim na boses ng lalaki ang sumunod na umimik mula sa paanan ng kama. "Don't worry about anything, Sir Tyrion. Ako na ang bahala sa lahat ng assets mo. Rest well. I will make sure your wealth is in the right hands." Tumango lamang si Tyrion ng bahagya, nagkukunwaring walang muwang at mahina. Matapos ang maikling pagpapakilala, lumabas ang dalawa subalit hindi nila isinara ng maayos ang pinto. Isang manipis na puwang ang naiwan, sapat upang makapasok ang kanilang mga boses pabalik sa silid. Mula sa labas ng pasilyo, ang mga formal na tono ay biglang napalitan ng pabulong na tawanan at malalanding halakhak. "Naniwala ba ang tanga?" rinig ni Tyrion na bulong ng lalaki, na sinundan ng marahang paghampas ni Trixie sa braso nito. Siyempre naman, wala siyang kaalam-alam na kapag napapirma natin siya sa power of attorney bukas, we can easily liquidate the Batangas Resort. Konting tiis na lang, babe. Akin na ang buong kumpanya. Parang sinusunog ng buhay ang kaluluwa ni Tyrion sa mga naririnig. Ang mga kamay niyang nakapatong sa kanyang dibdib ay muling nanginig sa nagpupuyos na galit. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang, isang pamilyar at mabagal na paghila ng tsinelas ang narinig niya mula sa di kalayuan. Si Nanay Teresita. Isang mabigat na pagbagsak ng katawan sa sahig ang umalingaw-ngaw sa labas ng silid. "Ano ba, matanda?" Ang matinis na sigaw ni Trixie ay pumunit sa maikling katahimikan. "Bakit paharang-harang ka sa daan?
Hindi mo ba nakikitang may bisita tayo? Lalo ka na yatang nawawala sa sarili mo. Pati ba naman paningin mo lumalabo na rin, tulad ng anak mo? Ang pang-iinsulto ay tumagos ng malalim sa puso ni Tyrion. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang inang nakadapa sa malamig na sahig, hinahamak ng mga taong walang konsensya. Pasensya na, Trixie. Hindi ko sinasadya. Nanginginig ang boses ni Nanay Teresita habang mabilis na pilit ibinabangon ang sarili. Pilit niyang hinagod ang sumasakit na tuhod, ngunit maingat niyang iniwasan ang dumaing ng malakas. Ayos lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Ang huling pangungusap ay malinaw na itinawag ng matanda para marinig ni Tyrion sa loob ng kwarto. Isang desperadong pagtatangkang protektahan ang damdamin ng bulag na anak mula sa pag-aalala. Ito ang tuluyang sumira sa pader ng pagtitimpi ng lalaki. Hindi na niya kaya. Sa isang mabilis na desisyon, itinulak ni Tyrion ang kanyang makapal na kumot at pilit na tumayo. Dahil sa matagal na pagkakaratay at sa panginginig ng kanyang mga kalamnan, dulot ng matinding puot, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang buong bigat ay bumagsak sa malamig na baldosa. Ang malakas na kalabog ng kanyang pagkakabagsak ay mabilis na nakatawag ng pansin sa mga tao sa pasilyo. Nahinto ang pagtatalo sa labas. Narinig niya ang nagmamadaling mga yabag na pabalik sa kanyang silid. Bago pa man siya makabangon upang harapin sila, isang magaspang at malakas na kamay ang walang awang kumapamilya sa kwelyo ng kanyang suot na damit. Marahas siyang hinila pa itaas mula sa sahig, dahilan upang mapasinghap siya sa sakit at pagkabigla. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at matapang na pabango ay muling sumabog sa kanyang mukha. Kawawa naman ang CEO natin, panunuyan ni Trenton habang nakalapit ng husto ang bibig sa tainga ni Tyrion. Hindi na nga makakita, hindi pa makatayo mag-isa. Sa pagitan ng malamig na hangin at sa paghingang pabuntong hininga ng isang anak na nawawalan ng kapangyarihan sa sariling tahanan, isang sumpa ang tahimik na inililiwal sa kanyang isipan. Kinabukasan, isang bagong muka ang dumating sa mansyon upang basagin ang matinding lamig at bigat ng hangin sa loob nito. Si Clara, isang physical therapist na may maamong muka at simpleng pananamit, ay maagang nag-ulat para sa kanyang unang araw ng trabaho. Paghakbang pa lamang niya sa bungad ng pintuan, sinalubong na siya ni Trixie nang nakataas ang kilay. Pinasadahan siya ng mapanghusgang tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang ipinadala ng ahensya? Mataray na tanong ni Trixie habang nagmamalaking nakahalukip-kip. Siguraduhin mong aayusin mo ang trabaho mo. Hindi ako nagbabayad ng malaki para sa mga tatamad-tamad. Linisan mo muna siya bago mo simulan ng therapy, ha? I can't stand the mess. Huwag mong iasa sa akin ang mga ganyang dumi. Hindi na sumagot si Clara. Tumango lamang siya ng may paggalang at nagtuloy sa madilim na kwarto ng pasyente. Nakaupo si Tyrion sa kanyang silyang de gulong. Naninigas ang mga balikat at tila pasan ang bigat ng buong mundo sa likod ng kanyang madilim na salamin. Lumapit si Clara nang walang anumang mabigat na yabag. Naramdaman ni Tyrion ang isang pares ng malambot na kamay na dumampi sa kanyang mga balikat. Hindi ito katulad ng magaspang na paghila ni Trenton o ng malamig at artipisyal na haplos ni Trixie. Ang mga daliri ni Clara ay marahan ngunit may sapat na diin. Unti-unting hinahagod ang mga naninigas na ugat sa kanyang leeg at likuran. Isang nakakaginhawang init ang dahan-dahang gumapang sa namamanhid na katawan ni Tyrion. Sa kalagitnaan ng therapy, pumasok si Nanay Teresita na may dalang isang basong maligamgam na tubig para sa bisita. Pabulong at naiiyak siyang nagpasalamat kay Clara para sa pag-aalaga sa kanyang bulag na anak. Sa halip na kunin lamang ang tubig, ibinaba ni Clara ang baso sa maliit na mesa. Kinuha niya ang nanginginig, magaspang, at amoy tuyong kamay ng matanda. Walang pag-aalinlangan, yumuko si Clara at inilapat ang kamay ni Nanay Teresita sa kanyang noo.
isang taimtim at bukal sa pusong pagmamano. "Mano po, nanay. Ako po si Clara." Malambing niyang bati. "Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ng mabuti si Sir Tyrion." Bagaman hindi nakikita, malinaw na narinig ni Tyrion ang bawat salita at naramdaman ang katapatan sa boses ng dalaga. Ang kanyang pusong halos maging yelo sa galit at pighati ay tila tinapik ng isang mainit na sinag ng araw. Nang makalabas na ang kanyang ina upang bumalik sa malamig na kusina, ipinagpatuloy ni Clara ang pag-aayos sa posisyon ni Tyrion. Kumuha ito ng malinis na bimpo at marahang pinunasan ang malamig na pawis sa noo ng lalaki. Bahagyang lumapit ang mukha ni Clara at naamoy ni Tyrion ang pamilyar at nakakapanatag na samyo ng simpleng sabong panligo, isang halimuyak na walang bahid ng pagkukunwari o kalupitan. "Huwag po kayong susuko, sir," bulong ni Clara. Ang kanyang hininga ay malapit sa tainga ng binata. "May awa ang Diyos. Alam kong nakakapagod ang dilim, pero maniwala po kayo, may liwanag din na naghihintay para sa inyo." Ang mga salitang iyon ay tila isang angkla na nagpakalma sa rumaragasang bagyo sa isipan ni Tyrion. Subalit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Nang matapos ang sesyon, kinuha ni Clara ang medical chart na nakapatong sa mesa malapit sa bintana. Kumunot ang kanyang noo habang maiging binabasa ang mga nakasulat na detalye. Ang listahan ng mga iniresetang gamot at ang resulta ng huling check-up ay tila hindi tumutugma sa tunay na kondisyon ng pasyenteng kaharap niya. May malaking kamalian sa mga dokumentong ito. Tila ba sadyang pinalitan upang unti-unting sirain ang sistema ng pasyente sa halip na pagalingin ito. Habang pilit na inuunawa ni Clara ang natuklasang lihim, nakatulog na pala si Nanay Teresita sa isang maliit na upuan sa gilid ng kama ni Tyrion dahil sa matinding pagod sa walang tigil na paglilinis ng bahay. Kumuha si Clara ng isang manipis na kumot at maingat itong inilatag sa ibabaw ng nanginginig na balikat ng matanda upang bigyan ito ng init. Subalit bago pa man niya maayos ang tupi ng kumot, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Trixie. Ang kanyang mga mata ay nanlisik nang makita ang eksena sa loob ng kwarto. Ang hawak niyang babasaging pitcher ng malamig na juice ay padarag niya nang ibinagsak sa sahig. Ang pagkadurog ng bubog ay matalim na humiwa sa tahimik at mapayapang silid, nagpakalat ng matamis na likido at matutulis na piraso ng salamin sa paligid. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Nanggagalaiting sigaw ni Trixie. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Sino ka para mag-asikaso sa basurang iyan?" Sa pagbukang liwayway, isang himala ang tahimik na gumapang sa madilim na mundo ni Tyrion. Habang nakahiga at pinakikiramdaman ang bigat ng nakalipas na gabi, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang dating siksik na itim ay unti-unting napalitan ng malalabong hugis at anino. Kinurap-kurap niya ang kanyang paningin hanggang sa tuluyang luminaw ang mga kulay ng kanyang silid. Nakikita na niya ang maputlang liwanag ng araw na tumatagos sa awang ng kurtina. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa galak. Isang kagalakang matagal na niyang pinangungulilaan, ngunit agad itong napawi nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis niyang ibinalik ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha at inayos ang pagkakasuot ng kanyang madilim na salamin. Pumasok si Trixie. Wala itong bakas ng makeup, nakakunot ang noo, at ang bibig ay nakangiwi sa pandidiri. Malayong-malayo sa inosente at maamong imahe na lagi nitong ipinapakita sa lahat. "Gising ka na ba, mahal?" Malamig nitong tanong habang inilalapag ang isang basong tubig sa mesa. Ang pagkakaiba ng tamis ng boses nito at ng talim ng ekspresyon sa muka ay sapat na upang magtayuan ang mga balahibo ni Tyrion sa kilabot. Nang lumabas si Trixie, ay naiwang bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa kanyang higaan, diretsong tanaw ni Tyrion ang pasilyo pababa sa madilim na bahagi ng kusina. Doon, isang eksena ang tuluyang nagpadugo sa kanyang kaluluwa. Nakita ng kanyang sariling mga mata
Hindi na lamang narinig kung paano walang awang sinipa ni Trixie ang maliit na mangkok ng bahaw na kanin na hawak ni Nanay Teresita. Tumapon ang mga lamig na butil sa maduming sahig. Yumuko ang matandang ina. Nanginginig ang mga balikat habang pilit na pinupulot ang natapong pagkain, habang patuloy na binubulyawan ng huwad na nobya. Kukulo na sana ang dugo ni Tyrian, handa na siyang bumangon, isigaw ang buong katotohanan, at iligtas ang babaeng nagluwal sa kanya mula sa impyernong yon. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa maliit na mesa malapit sa pinto, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na folder na naiwan ni Trenton. Bahagyang nakalabas doon ang isang dokumentong may nakasulat na power of attorney at sa ibaba nito ay ang isang huwad na pirma na eksaktong-eksakto sa kanyang gawa. Kung susugod siya ngayon at ibubunyag na nakakakita na siya, mabilis na gagamitin ni na Trixie at Trenton ang dokumentong yon upang palayasin sila ng kanyang ina nang walang kalaban-laban. Idiniin ni Tyrian ang kanyang mga ngipin sa sariling labi hanggang sa malasahan niya ang init ng sariling dugo. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at ikinuyom ang mga kamao. Tinatanggap ang matinding sumpa ng pagpapanggap. Siya ang magiging pinakadelikadong bulag sa buong mundo. Nang tuluyang makaalis si na Trixie at maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang tumayo si Tyrian at nagtungo sa harap ng salamin sa banyo. Hinaplos niya ang sariling mukha, pinagmamasdan ang sariling refleksyon na puno ng pighati. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha ng matinding puot at pagkaawa sa sariling kaduwagan. Gusto niyang humingi ng tawad sa ina kahit walang nakakarinig. Sa gilid ng lababo, napansin niya ang bote ng mga gamot na araw-araw na sa pilitang ipinapainom sa kanya ni Trixie. Kung hindi pampagaling ang mga ito, anong uri ng lason ang inihahanda ng mga halimaw upang tuluyan siyang patahimikin? Bumalik siya sa pag-upo sa silyang degulong at muling nagsuot ng salamin nang marinig ang paparating na mga yabag. Si Clara ito, may dalang mga bagong tuwalya at mainit na tubig para sa kanyang therapy. Subalit sa pagmamadali ng dalaga, sumabit ang dulo ng sapatos nito sa makapal na gilid ng carpet. Nawalan ng balanse si Clara at mabilis na bumagsak paharap. Bago pa man sumadsad ang mukha ng dalaga sa matigas na sahig, automatikong naiunat ni Tyrian ang kanyang dalawang braso at nasalo ang baywang nito ng buong husay at katumpakan. Natigilan silang dalawa. Balot ng matinding gulat ang hangin sa pagitan nila. Ang mukha ni Clara ay ilang pulgada lamang mula sa dibdib ni Tyrian. Nang mag-angat ng tingin ang dalaga, nanlaki ang kanyang mga mata. Napansin niya ang diretsong pagtutok ng mga mata ni Tyrian sa kanya mula sa siwang ng bahagyang nakaangat na salamin. Isang pagtitig na hindi magagawa ng isang taong nasa dilim. "Sir," nanginginig na bulong ni Clara, halos hindi makahinga sa bigat ng natuklasan habang nananatili sa mga bisig ng lalaki. "Nakakakita po kayo." Bago pa man makasigaw si Clara mula sa matinding pagkagulat, mabilis siyang hinila ni Tyrian papunta sa pinakamadilim na sulok ng silid. Nagtago sila sa likod ng makapal at mahabang kurtina. Isang mainit, ngunit nanginginig na kamay ang mabilis na dumampi sa mga labi ng dalaga upang pigilan ang anumang tunog na maaaring makawala at magbukos sa kanila. Rinig na rinig ni Clara ang mabilis at mabigat na paghinga ng lalaking nasa kanyang harapan. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, amoy niya ang pamilyar na pabango nito na nahaluan ng malamig na pawis ng matinding kaba at pighati. "Parang awa mo na, Clara. Huwag kang maingay." Pabulong na pakiusap ni Tyrian. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon na bumiyak sa puso ng dalaga. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa bibig ni Clara. Subalit nanatiling magkalapit ang kanilang mga mukha sa loob ng madilim na espasyo. Ibinuhos ni Tyrian ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Ikinuwento niya ang buong katotohanan. Ang panloloko ni Trixie,
ang planong nakawin ng kumpanya gamit ang mga huwad na dokumento at higit sa lahat, ang walang awang pagtrato sa kanyang inang si Nanay Teresita. Habang nakikinig, hindi napigilan ni Clara ang pagtulo ng kanyang mga luha na tahimik na naglandas sa kanyang mga pisngi. Naalala niya ang kaawa-awang kalagayan ng matanda na nakita niyang nakatulog sa sahig dahil sa labis na pagod. Walang pag-aalinlangang tumango ang dalaga. Ipinangako niya sa sarili at kay Tyrian na magiging lihim siyang mga mata at tagapagtanggol nito sa loob ng mansyon. Kinaumagahan, tila walang anumang nangyari. Bumalik si Trixie sa kwarto, dala ang isang maliit na platito ng mga tableta na pilit niyang ipinapainom kay Tyrian bago magsimula ang physical therapy. Inumin mo na ito, mahal, para mabilis kang gumaling, nakangiting wika ng babae. Ang tono nito ay napakatamis, ngunit ang mga mata ay nanlalamig at walang bakas ng pag-aalala. Walang magawa si Tyrian kundi ibuka ang kanyang bibig at lunukin ang mapapait na gamot na lalong nagpapahina sa kanyang sistema. Habang pinagmamasdan ang mga kakaibang hugis at kulay ng tableta, isang tahimik na katanungan ang gumambala sa isipan ni Clara. Sino kaya sa loob ng ospital ang kasabwat ni Trixie na patuloy na nagbibigay at nagre-reseta ng mga pekeng gamot na ito? Imposibleng makuha ito ni Trixie nang walang tulong mula sa isang taong may kaalaman sa medisina. Nang tumalikod na si Trixie upang mag-ayos ng kanyang buhok at kolorete sa tapat ng salamin, pasimpleng lumapit si Clara sa silyang degulong. Marahan niyang inabot ang nakakuyom na kamay ng binata. Nang bumuka ang mga palad nito, tahimik na isiningit ni Clara ang isang maliit na matamis na candy, kasabay ng isang magaang pagpisil upang iparating na hindi siya nag-iisa. Isang simpleng kilos ng pag-aaruga, ngunit nagbigay ito ng malaking ginhawa upang mapawi ang pait sa lalamunan at sa puso ng lalaki. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, nagkunwaring tulog na si Tyrian. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa poste ng ilaw sa labas ng bintana. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok sina Trixie at Trenton. Dahil alam nilang bulag ang nakaratay na lalaki, hindi na sila nag-abala pang itago ang kanilang kalaswaan. Sa mismong paanan ng kama ni Tyrian, malayang nagyakapan at naghahalikan ang dalawa. "Next week," bulong ni Trenton habang hinahaplos ang mahabang buhok ni Trixie. "Ililipat na natin ang matanda sa isang special care facility. May kausap na akong doktor na magpapatunay na tuluyan na siyang nasisiraan ng bait at delikado na sa paligid. Pagkatapos niyan, wala na siyang kawala. Atin na ang lahat." Ang mga salitang iyon ay parang mga kinakalawang na punyal na unti-unting isinasaksak sa dibdib ni Tyrian. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang kanyang mga kamay ay muling nag-anyong kamao. Bumaon ng mariin ang kanyang mga kuko sa sariling laman. Hinahayaang dumugo ang kanyang mga palad upang ibaling ang matinding galit na nagpupumilit sumabog. Kailangan niyang magtiis. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Subalit sa gitna ng maitim na balangkas ng dalawang taksil, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang maliwanag na ilaw ang biglang sumilay mula sa ilalim ng unan ni Tyrian. Ang kanyang lihim na reserbang telepono na ginagamit niya upang palihim na makipag-ugnayan sa kanyang abogado ay nagliwanag dahil sa isang papasok na mensahe. Natigil si Trenton sa paghalik. Kumunot ang noo ng lalaki at tinitigan ang kakaibang liwanag na tumatagos mula sa gilid ng una ng di umano'y mahimbing na natutulog na CEO. Unti-unting binitiwan ni Trenton ang baywang ni Trixie, dahan-dahan. Sa ilalim ng nakakabinging katahimikan ng gabi, humakbang ang lalaki palapit sa ulunan ni Tyrian upang tuklasin kung ano ang nagliliwanag sa dilim. Habang unti-unting lumalapit ang kamay ni Trenton sa unan ni Tyrian, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ramdam ng nagpapanggap na bulag ang panginginig ng sariling kalamnan.
Bago pa man mahawakan ng kalaguyo ang nagliliwanag na telepono, mabilis na iginalaw ni Tyrian ang kanyang braso, umaarteng binabangungot sa gitna ng matinding pagkakatulog. Nahulog ang makapal na unan sa malamig na sahig at bumulaga ang isang lumang music player na sadyang inihanda at pinalitan ni Clara bilang pain upang mailigtas ang tunay na komunikasyon ng binata. Inabot ito ni Trenton at isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Inihagis niya ang maliit na aparato pabalik sa kama. Walang halagang sinambit ng lalaki na isa lamang palang lumang kagamitan ng isang inutil na CEO ang gumagambala sa kanila. Binaliwala nila ang pangyayari at tuluyang lumabas ng silid upang ituloy ang kanilang kahalayan. Naiwan si Tyrian na humihinga ng malalim, pilit pinapakalma ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Kinaumagahan, iginiit ni Clara na kailangan ni Tyrian ng sikat ng araw at sariwang hangin sa labas ng mansyon upang mapabilis ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Walang ganang pumayag si Trixie dahil abala ito sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling alahas. Sa isang tagong bahagi ng malawak na hardin, malayo sa mapanuring mata ng mga bantay at kasambahay, inilabas ni Tyrian ang kanyang tunay na telepono. Habang palihim na nagmamasid si Clara sa paligid, mabilis na tinawagan ng lalaki ang kanyang pinagkakatiwalaang abogadong si Tiburcio. Pabulong niyang inutos na suriin ang lahat ng paglabas ng pondo ng kumpanya at ihanda ang mga legal na hakbang upang harangin ang anumang transaksyon na binabalak ng kanyang huwad na nobya. Kinaapunan ng araw ding iyon, isang formal na lalaking may dalang itim na bag ang dumating sa mansyon. Nagpakilalang isang doktor sa pag-iisip na ipinadala umano ng ospital upang suriin ang kalagayan ni Tyrian. Ito ay walang iba, kundi si Abogado Tiburcio na nagbalat kayo. Kahit nagdududa at palaging nakataas ang kilay, hinayaan ni Trixie ang pagsusuri, ngunit nanatili siyang nakatayo sa likuran ng silyang digulong, nagmamasid na parang isang buwitreng naghihintay ng kanyang biktima. Gumamit sina Tyrian at Tiburcio ng mga tago at matatalinhagang salita na tila patungkol sa emosyonal na kalusugan at kapayapaan ng isip. Ngunit sa katotohanan ay tinatalakay na nila ang proteksyon ng mga ari-arian at ang paggawa ng mga lihim na hakbang laban kina Trixie. Nang magsimulang maghinala si Trixie dahil sa lalim ng mga tanong ng doktor patungkol sa mga pamana at karapatan, unti-unti itong lumapit upang silipin ang isinusulat ng bisita sa kanyang kwaderno. Bago pa man makalapit ng husto ang nobya at matuklasan ang mga legal na dokumentong nakakubli, pumasok si Nanay Teresita, bit-bit ang isang bandehado ng malamig na tubig at merienda para sa panauhin mo. Nang makita ng matanda ang namumuong tensyon at ang panganib na nagbabanta sa lihim ng kanyang anak, hindi siya nag-atubili. Sadyang pinatid ni Nanay Teresita ang sariling paa. Ang buong bandehado ay mabilis na bumagsak. Ibinubuhos ang lahat ng malamig na likido ng direkta sa mamahaling damit at sapatos ni Trixie. Nagwala sa galit ang babae. Nagpaulan siya ng masasalitang pang-iinsulto sa nanginginig na ina. Pilit itong pinapalayas sa kanyang paningin at tinatawag na pabigat sa buhay. Yumuko lamang si Nanay Teresita, humihingi ng tawad ng paulit-ulit, ngunit may isang mabilis at makahulugang tingin na ipinukol niya sa kanyang anak. Isang tahimik na mensaheng nagsasabing magiging ayos din ang lahat at handa siyang gawin ang anumang bagay para protektahan ito. Napakuyom si Tyrian, pinipigilan ang sariling sumigaw. Ipinagbawal agad ni Trixie ang mga bisita at ikinulong si Tyrian sa kanyang madilim na silid. Tinapos ang pekeng sesyon ng panggagamot. Nang hapong yon, isang lihim na mensahe ang nakarating sa telepono ni Trixie mula sa isang hindi kilalang numero sa loob ng bangko. May nagbigay ng babala na may isang taong palihim na nag-iimbestiga sa mga account ng kumpanya. Kumulo ang dugo ng babae sa kaba at galit. Pilit na iniisip kung sino ang traidor sa kanyang mga tauhan.
pagsapit ng kalaliman ng gabi, muling bumukas ang pinto ng silid ni Tyrion. Sa gitna ng kadiliman at katahimikan, umalingaw-ngaw ang pamilyar at mabigat na paghakbang ni Trixie. Nakatayo siya sa paanan ng kama. Ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana ay direktang tumama sa isang matulis na karayom ng iniksyon na mahigpit niyang hawak. Oras na para patulugin kita ng mas mahaba. Mahal. Mariing bulong ng babae, isang pangakong nagdadala ng matinding panganib at posibleng kamatayan. Naramdaman ni Tyrion ang malamig na dulo ng karayom na bumaon sa kanyang balat. Isang hapdi na tila hudyat ng kamatayan. Subalit sa gitna ng kanyang takot, nanatili ang kanyang tiwala kay Clara. Alam niyang bago pa man dumating ang gabing iyon, nagawa na ng dalaga na palitan ang laso ni Trixie ng simpleng tubig na dumaan sa esterilisasyon. Pinilit ni Tyrion na panatilihing pikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang pinaluwag ang kanyang paghinga. Nagkukunwaring unti-unting nilalamon ng antok hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay sa paningin ng kanyang nobya. Narinig niya ang mahinang paghalakhak ni Trixie bago ito tuluyang lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang mabigat na pasanin na naalis sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, maagang umalis si Trixie upang makipagkita kay Trenton para sa kanilang huling paghahanda sa paglipat ng mga ari-arian. Nang masiguro ni Clara na ligtas na ang paligid, mabilis siyang pumasok sa silid ni Tyrion. Bitbit niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Nakita niya ang pamumula at bahagyang pamamaga sa braso ni Tyrion kung saan tumama ang iniksyon kagabi. "Sir, pasensya na po. Nasaktan po ba kayo?" Mahinang tanong ni Clara habang marahang dinadampian ng mainit na tela ang namumulang balat ng lalaki. Hindi sumagot si Tyrion. Sa halip, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tinitigan ang mukha ng dalagang tanging naging kakampi niya sa gitna ng unos. Isang biglaang bugso ng emosyon ang humaplos sa kanyang puso. Inabot niya ang kamay ni Clara. Pinigilan ito sa ginagawa at marahang hinila ang palad nito patungo sa kanyang mukha. Ipinatong ni Tyrion ang kanyang noo sa likod ng kamay ni Clara. Tila isang pagod na mandirigmang sumusuko sa tanging kanlungan na kanyang natagpuan. "Clara, pagod na ako." Pabulong na pag-amin ni Tyrion. Ang boses ay puno ng pighati at pangungulila. "Pagod na akong makakita ng kasamaan sa paligid ko habang kailangan kong magkunwaring bulag. Natatakot ako. Natatakot ako na baka sa isang iglap mawala sa akin si nanay bago ko pa siya mailigtas." Ramdam ni Clara ang init ng balat ni Tyrion at ang mabilis na tibok ng pulso nito sa kanyang mga daliri. Hinayaan niya ang lalaki na manatili sa ganoong posisyon. "Huwag po kayong mag-alala, sir. Nandito po ako. I promise, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko hahayaang saktan nila kayo ni Nanay Teresita." Sa loob ng maikling sandali, ang mundo sa labas ng silid na puno ng kasakiman at dumi ay tila naglaho. May isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ipinikit ni Tyrion ang kanyang mga mata, hindi upang magtago, kundi upang isaulo ang bawat detalye ng sandaling iyon. Nilanghap niya ang mahinang samyo ng bulaklak ng jasmine na nagmumula sa buhok ni Clara. Isang amoy na naging simbolo para sa kanya ng pag-asa at kaligtasan sa gitna ng baho ng tuyo at pagkabulok ng budhi ng kanyang mga kaaway. Ito ang kanyang golden moment, ang kaisa-isang alaala na nais niyang bitbitin kapag natapos na ang lahat ng pagdurusa. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, pumasok si Nanay Teresita upang silipin ang anak. Nakita ni Tyrion ang isang lumang susi na rinitas at kinakalawang na nakasabit sa leeg ng kanyang ina, nakatago sa ilalim ng suot nitong duster. Ito ang susing hindi kailanman inalis ng matanda. Simula pa noong bata, si Tyrion, isang misteryong tila may kinalaman sa tanging pag-aaring hindi nakuha ng mga Valderrama
mula sa kanilang kahirapan. Ano nga ba ang binubuksan ng susing iyon na tila mas mahalaga pa sa buhay ng kanyang ina? Subalit ang katahimikan ay biglang binasag ng tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan sa labas ng mansyon. Mas maaga ang pagbabalik ni Trixie kaysa sa inaasahan. Bago pa man makalayo si Clara o maibalik ni Tyrian ang kanyang madilim na salamin, bumukas ang pinto ng silid. Nanigas ang dugo ni Tyrian nang makita ang anyo ni Trixie na nakatayo sa pintuan. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng pagkukunwari, kundi isang matalim at nakakatakot na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kamay ni Tyrian na kasalukuyang humahaplos sa buhok ni Clara. Isang kilos na tanging ang isang taong may malinaw na paningin ang makakagawa ng may ganoong katumpakan at pagmamahal. Kaya pala, ang bilis mong gumaling, mahal. Gima ng boses ni Trixie na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ka na pala bulag at mukhang matagal mo na kaming ginagawang tanga. Nanatiling blanko ang mukha ni Tyrian, bagaman sa loob niya ay parang may bulkang sasabog sa tindi ng kaba at galit. Hindi niya binitiwan ang kanyang pagkakahawak sa buhok ni Clara. Sa halip ay lalo niyang nilaro ang mga daliri niya rito. Tila isang paslit na naghahanap ng kung anong bagay sa dilim. Sino yan? Trixie? Ikaw ba yan? Paos na tanong ni Tyrian. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, hindi direktang nakatingin sa kanyang nobya. May naamoy akong mabangong bulaklak. Akala ko ay ikaw ang narito sa harap ko. Gusto ko lang maramdaman ang buhok mo, mahal. Sandaling natigilan si Trixie. Tinitigan niyang maigi ang mga mata ni Tyrian, naghahanap ng kahit anong senyales ng paggalaw ng balintataw. Masyadong eksakto ang pagkakahawak mo, Tyrian. Hindi ako naniniwala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng babae. Kung talagang bulag ka, patutunayan mo sa akin ngayon din. Kinaladkad ni Trixie si Nanay Teresita mula sa labas ng pinto. Ang matanda ay nanginginig at tila hindi makatingin sa anak. Dinala sila ni Trixie sa likurang bahagi ng mansyon sa madilim at madulas na kusina na ginagamit lamang ng mga katulong, ang tinatawag nilang dirty kitchen. Pinanood ni Tyrian mula sa kanyang silyang degulong ang lahat. Ang kanyang puso ay dinudurog ng bawat hakbang ng kanyang ina na pilit itinatago ang sakit ng kanyang mga tuhod. Nagugutom ang biyanan ko, wika ni Trixie habang kinuha ang isang mangkok ng tira-tirang pagkain mula sa basurahan, mga buto ng manok, panis na kanin at mga balat ng gulay. Ibinagsak niya ito sa maduming sahig malapit sa paanan ng matanda. Kainin mo yan, Nanay Teresita. Huwag kang mag-alala. Hindi naman makikita ni Tyrian na pinapakain kita ng basura, di ba? Napasinghap si Clara at akmang lalapit upang pigilan ang kalupitan, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Trenton na kanina pa pala nag-aabang sa labas. Huwag, Trixie. Parang awa mo na. Pakiusap ni Nanay Teresita. Ang boses ay halos pabulong na sa takot. Kainin mo yan. Kung hindi, ngayon din ay ipapakaladkad ko kayong dalawa ng anak mo palabas ng bahay na ito nang walang kahit isang kusing, sigaw ni Trixie. Sa gitna ng panginginig, dahan-dahang lumuhod si Nanay Teresita sa malamig na semento. Ang kanyang mga luhang puno ng pighati ay pumatak sa panis na pagkain. Tumingala siya ng bahagya kay Tyrian. Sa halip na humingi ng saklolo, isang matamis at mapayapang ngamamngiti ang ipinakita ng ina sa kanyang anak. Isang ngiting nagsasabing, ayos lang ako, anak. Kayang-kaya ito ni nanay. Basta't huwag ka lang nilang saktan. Ito ang pinakamasakit na golden moment na nasaksihan ni Tyrian sa buong buhay niya. Ang kabutihan ng kanyang ina ay mas lalong nagpatingkad sa kulo ng kanyang dugo. Napakuyom si Tyrian sa hawakan ng kanyang silyang degulong. Bumaon ang kanyang mga kuko sa matigas na materyales hanggang sa magsimulang dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang mga palad.
Gusto niyang tumayo at saksakin ng sariling mga kamay ang babaeng nasa harap niya. Ngunit naalala niya ang mensahe ng kanyang abogado. Isang araw na lang, at mababawi na niya ang lahat. Kailangan niyang magtiis. Hindi pa doon natapos ang kalupitan ni Trixie. Kumuha siya ng isang baso ng bagong kulong tubig mula sa dispenser. Ang usok nito ay tila isang babala ng paparating na parusa. Para makasiguro ako na hindi mo lang kami niloloko. Lumapit si Trixie kay Tyrion. Kung makakakita ka, iiwasan mo ang mainit na tubig na ito. Pero kung talagang inutil ka na, tatanggapin mo ang hapdi nito nang walang kaimik-imik. Dahan-dahang itinapat ni Trixie ang baso sa ibabaw ng hita ni Tyrion. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang kumukulong likido nang direkta sa balat ng lalaki. Ang init ay tila libu-libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang kalamnan. Ang hapdi ay sapat na upang magpasigaw sa kahit sinong matapang na mandirigma. Nanatiling tuwid ang likod ni Tyrion. Hindi gumalaw ang kanyang mga binti. Hindi kumislap ang kanyang mga mata sa likod ng madilim na salamin. Kinagat niya ang kanyang dila hanggang sa malasahan niya ang dugo. Gagamitin ang isang sakit upang takpan. Ang isa pang, mas matinding sakit. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato. Nakikita mo ba, Trixie? Mahinang tanong ni Tyrion sa gitna ng matinding paghihirap. Ang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit puno ng nakatagong panganib. Wala akong nararamdaman. Wala rin akong nakikita. Masaya ka na ba? Bit-bit ang basong wala ng laman. Tinitigan ni Trixie ang namumulang balat ni Tyrion na nagsisimula ng magtubig dahil sa paso. Hindi siya makapaniwala. Kung nakakakita ito, imposibleng hindi ito kumilos sa ganoong tindi ng sakit. Bahagyang gumaan ang hinala ng babae, ngunit ang apoy ng paghihiganti sa puso ni Tyrion ay lalong nag-alab. Naghihintay na lamang ng tamang sandali upang lamunin ang lahat ng nagpahirap sa kanila. Nang tuluyang lumabas si Trixie sa silid, bitbit ang basong wala nang nilalaman. Doon pa lamang hinayaan ni Tyrion na lumayas ang isang mahabang hininga ng matinding pagdurusa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa hapdi. Ang balat sa kanyang hita ay nagsisimula nang magkaroon ng malalaking paltos, kulay pula at mainit na tila may nagbabagang uling na nakapatong pa rin doon. Mabilis na lumapit si Clara. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Wala siyang imik na kumuha ng malamig na tubig at malinis na gasa upang dampian ang sugat ng binata. "Sir, titiisin niyo po muna," bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit para sa sinapit ni Tyrion. "Bakit niyo po hinayaan? Bakit hindi kayo umiwas kahit kaunti?" Tumingin si Tyrion sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa likod ng bahagyang nakaangat na salamin. "Kung umiwas ako, Clara, hindi lang paso ang matatanggap ko. Mapapatay nila tayo bago pa man dumating ang hustisya. Ito na ang huling sakripisyo. Ito na ang huling araw ng paghihirap natin." Dahan-dahang binalot ni Clara ang sugat ni Tyrion. Sa gitna ng sakit, naramdaman ni Tyrion ang pag-aalaga ng dalaga. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, ibibigay niya ang buong mundo kay Clara. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil ang mas matinding panganib ay paparating pa lamang. Ilang oras matapos ang pangyayaring yon, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Sinundan ng marahas na pagbukas ng pinto. Isang puting ambulansya ang naghihintay sa labas. Pumasok si Trixie kasama si Trenton. Hawak ang mga dokumentong may huwad na pirma ng mga doktor. "Oras na, Nanay Teresita," wika ni Trixie habang ipinapakita ang papel sa matanda na kasalukuyang naglilinis sa sala. "Kailangan mo nang pumunta sa isang lugar kung saan maaalagaan ang iyong espesyal na kondisyon. Masyado ka ng delikado para manatili sa bahay na ito." Nagpumiglas ang matanda habang pilit na hinahawakan
ng mga lalaking nakasuot ng puti. Hindi! Ayoko! Hindi ako baliw! Gusto ko lang makasama ang anak ko. Tirian, tulungan mo ako anak. Ang bawat sigaw at pagmakaawa ng ina ay tila isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Tyrian. Gusto niyang tumayo at manuntok, ngunit kailangan niyang magtiwala sa plano. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang mabilis na pumasok sa tarangkahan. Lumabas si Abogado Tiburcio, suot ang kanyang formal na suit at hawak ang isang legal na utos mula sa korte upang harangin ang anumang paglilipat ng pasyente. Habang nakikipagtalo si Tiburcio kay Trenton at Trixie sa labas ng pintuan, mabilis na kumilos si Clara. Sa gitna ng kalituhan ng mga tauhan ng ambulansya, hinila niya si Nanay Teresita patungo sa isang lihim na lagusan sa likod ng kusina. Isang maliit at madilim na bodega sa dulo ng hardin ang naging pansamantalang kanlungan ng matanda. Nanay, dito lang po kayo, bulong ni Clara habang niyayakap ang nanginginig na ina. Huwag po kayong gagawa ng anumang ingay. Pangako po, ililigtas kayo ni Tyrian. Isang matinding pasasalamat ang nakita ni Clara sa mga mata ng matanda. Isang ugnayang higit pa sa dugo. Nang mapagtanto ni Trixie na hindi na siya pinakikinggan ng mga tauhan ng ambulansya dahil sa takot sa legal na banta ng abogado, mabilis siyang bumalik sa loob ng mansyon upang makuha si Nanay Teresita. Ngunit laking gulat niya nang makitang wala na ang matanda sa kinaroroonan nito. Nagwala ang babae sa loob ng sala. Itinumba ang mga mamahaling florera hanggang sa mabasag ang mga ito sa sahig. Mabilis siyang pumasok sa silid ni Tyrian kung saan ang lalaki ay nananatiling nakaupo sa kanyang silyang de gulong. Tila walang malay sa kaguluhang nangyayari. Ang kanyang hininga ay malalim at puno ng galit. Nasaan ang matanda? Sigaw ni Trixie habang humihingal sa poot. Alam kong may kinalaman ka rito. Nasaan siya? Mula sa kanyang likuran, inilabas ni Trixie ang isang maliit na baril na kulay itim. Ikinasa niya ang armas at ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay pumuno sa nakakabinging katahimikan ng silid. Itinutok niya ang dulo ng baril nang direkta sa noo ni Tyrian. Ang kamay ng babae ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkabaliw sa kayamanan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang ina mo o dito na magtatapos ang buhay mo. Ang dulo ng malamig na bakal ay mariing nakadiin sa gitna ng noo ni Tyrian. Nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ni Trixie, ang mabilis at mabuhay na paghinga ng babaeng tuluyan nang nilamon ng kasakiman. Sa likod ng kanyang madilim na salamin, nanatiling kalmado ang mga mata ni Tyrian, bagaman ang kanyang puso ay sumisigaw sa tindi ng puot. Trixie, ano ang hawak mo? Mahinang tanong ni Tyrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari at takot. Bakit may malamig na bagay sa noo ko? Nasaan si nanay? Bakit mo ako tinatakot ng ganito? Huwag ka nang magmaang-maangan, sigaw ni Trixie habang ang kanyang hintuturo ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Alam kong itinago niyo ang matandang iyon. Kapag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan siya, hindi ko nahihintay ng pirma mo. Tatapusin ko na ang buhay mo ngayon din. Bago pa man makagawa ng maling hakbang ang babae, biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Trenton. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Trixie at pilit na ibinaba ang baril. Huwag ngayon, Trixie. Nababaliw ka na ba? Mariing bulong ni Trenton, sapat na upang marinig ni Tyrian. May party bukas. Nandoon ang lahat ng mga investors at partners. Kapag pumirma na siya sa harap ng maraming saksi, atin na ang lahat ng legal na dokumento. Kapag pinatay mo siya ngayon, wala tayong makukuha kundi rehas na bakal. Saka na natin itapon ang matanda kapag hawak na natin ang pera. Dahan-dahang ibinaba ni Trixie ang kanyang armas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa galit. Fine, pero siguraduhin mong hindi siya makakalabas sa kwartong ito. Bantayan niyo ang lahat ng pinto at bintana.
Ikinulong nila si Tyrion sa loob ng kanyang silid. Mula sa labas, narinig niya ang tunog ng susi na umiikot sa kandado, ang hudyat ng kanyang pansamantalang pagkakabilanggo. Lumipas ang magdamag na puno ng tensyon. Sa labas, ang mansyon ay unti-unting pinalilibutan ng mga mamahaling dekorasyon at malalakas na ilaw para sa gaganaping selebrasyon. Ang bawat sulok ay nilalagyan ng mga bulaklak, tila isang magandang hardin na nagtatago ng isang mabaho at nagnanaknak na sikreto. Nang sumapit ang gabi ng okasyon, tumayo si Tyrion mula sa kanyang kama. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang madilim na salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang panibagong Tyrion ang nakikita niya. Isang lalaking handa nang maningil sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal at pinakagarbong itim na suit. Bawat butones ay tila isang bala na handang magpakawala ng katotohanan. Habang nag-aayos, napansin ni Tyrion ang isang lumang piraso ng tela na nakasabit sa gilid ng kanyang aparador. Ito ang lumang sweater ni Nanay Teresita, ang damit na suot nito noong mga panahong nagtitinda pa sila ng tuyo sa palengke. Kinuha niya ito at inilapit sa kanyang mukha. Nilanghap niya ang pamilyar na amoy ng pawis, usok at tuyo, ang amoy ng tunay na pagmamahal at sakripisyo. Bukas na'y bulong ni Tyrion sa gitna ng katahimikan ng silid, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Tapos na ang pag-iyak mo, ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagbabalik loob sa kanyang pinagmulan bago ang huling laban. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang lihim na telepono mula kay Tiburcio. Ready na ang projector. Naka-upload na ang lahat ng ebidensya. Hinihintay na lang namin ang hudyat mo. Bumukas ang pinto at pumasok si Trixie. Long lace sa kanyang pulang gown na tila isang reyna ng kadiliman. Kinuha niya ang hawakan ng silyang digulong ni Tyrion at muling isinuot sa lalaki ang kanyang madilim na salamin. Oras na, mahal, nakangiting wika ni Trixie. Ang kanyang boses ay punong-puno ng tagumpay. Ipakita natin sa kanila kung gaano tayo kasaya. Dinala ni Trixie si Tyrion patungo sa gitna ng malawak na ballroom. Ang paligid ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit, hawak ang mga baso ng wine, at nagpapalitan ng mga plastik na ngiti. Ang bawat pag-flash ng kamera ay tila isang kidlat na nagbabadya ng paparating na bagyo. Habang itinutulak ni Trixie ang silyang digulong patungo sa gitna ng entablado, hindi alam ng lahat na may inihandang isang malaking sorpresa ang babae. Isang bagay na hindi lamang magpapadapa sa dangal ni Tyrion, kundi tuluyang sisira sa kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo. Huminto ang silyang degulong sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Kinuha ni Trixie ang mikropono. Ang kanyang nangiti ay tila isang patalim na handang sumaksak sa likuran ng lahat. Tumayo si Trixie sa gitna ng entablado. Hawak ang gintong mikropono habang ang bawat ilaw ng spotlight ay nakatutok sa kanyang nagniningning na pulang gown. Nagkunwari siyang nagpapunas ng luha, isang acting na pang-Oscars ang tindi, habang ang mga panauhin ay natahimik sa pakikinig. Sa loob ng maraming buwan simula nang maaksidente ang aking mahal na si Tyrion, hindi naging madali ang lahat. Simula ni Trixie, ang boses ay sadyang nanginginig sa kunwaring pighati. Gabi-gabi akong nagpupuyat para alagaan siya at ang kanyang ina na si Nanay Teresita, na sa kasamaang palad ay unti-unti na ring nawawala sa sariling isip dahil sa katandaan. Napakahirap pong makitang ang taong mahal mo ay ganito ang kalagayan. Kaya bilang kanyang magiging asawa at kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya, napagdesisyonan naming ilipat sa aking pangalan ang buong pamamahala ng kumpanya upang masiguro ang kinabukasan ng pamilyang ito. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa buong ballroom. Maraming investors ang tumango sa paghanga sa katatagan ng babae. Si Trenton naman ay nakatayo sa gilid,
May hawak na baso ng wine at isang mapanuyang ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha habang tinititigan ang silyang de gulong ni Tyrion. Inabot ni Trixie ang isang makapal na folder at isang mamahaling pluma. Inilapit niya ito sa harap ni Tyrion na nakaupo pa rin ng tuwid at nakasuot ng madilim na salamin. "Mahal, pirmahan mo na ito sa harap ng ating mga kaibigan," bulong ni Trixie, sapat na upang marinig ng mga nasa unang hanay. "Para ito sa ikabubuti natin at para maipatayo na natin si nanay ng sarili niyang tahimik na silid sa ospital." Ngunit sa halip na abutin ng pluma, dahan-dahang itinaas ni Tyrion ang kanyang kamay. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinawi niya ang pluma at ang folder. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin bago ang mga ito ay isa-isang bumagsak sa makinis na sahig ng entablado. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay tila isang babala sa paparating na sakuna. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Nakita ng lahat kung paano dahan-dahang tumayo si Tyrion mula sa kanyang silyang de gulong. Ang kanyang mga binti na di umano'y mahina ay matatag na tumuntong sa sahig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Walang sino man ang nangahas na huminga habang pinagmamasdan ang lalaking unti-unting tinatanggal ang kanyang madilim na salamin. Itinapon ni Tyrion ang salamin sa sahig at ang pagkadurog ng lente nito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay rurikas sa matinding puot at kapangyarihan habang nakatitig ng diretso sa nangangatog na si Trixie. "Hindi ako bulag, Trixie, at lalong hindi ako tanga para ibigay ang lahat ng pinaghirapan ko sa isang ahas-ahas na katulad mo." Ang boses ni Tyrion ay parang kulog na yumanig sa buong gusali. Bago pa man makapagsalita si Trixie, ang dambuhalang projector sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ang mga slide ng kumpanya ang lumabas, kundi ang isang malinaw na video na kinuha mula sa tagong kamera sa kusina. Kitang-kita ng lahat ng mga panauhin at mga bilyonaryong investor kung paano sinipa ni Trixie ang pagkain ni Nanay Teresita at kung paano niya ito pinilit lumuhod sa dumi. Sumunod ang mga larawan ni na Trixie at Trenton na naglalambingan sa loob ng kwarto ni Tyrion habang pinagtatawanan ang kalagayan ng lalaki. Ang mga boses nila na narecover mula sa recorder na itinago ni Clara ay malakas na umalingaw-ngaw. Inilalantad ang kanilang plano na lasunin si Tyrion at itapon ang kanyang ina sa kalsada. Ang mga panauhin ay nagmura sa matinding galit. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa selebrasyon ay naging mga kidlat ng paghatol. Hinanap ng mga mata ni Tyrion ang isang bahagi ng damdong. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Clara habang inaalalayan ng isang matatag at nakangiting Nanay Teresita. Ang sulyap na yon ay sapat na upang bigyan si Tyrion ng lakas na tapusin ang lahat. "Hayop ka, Tyrion! Niloko mo ako!" Tili ni Trixie, ang kanyang boses ay tila isang nasirang plaka sa tindi ng desperasyon. Sinubukang sunggaban ng babae si Tyrion, ngunit bago pa man siya makalapit, ay hinarang na siya ng mga tauhan ng seguridad. Napaupo si Trixie sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang gown ay nakakalat sa sahig tila isang lawa ng dugo sa gitna ng kanyang pagkatalo. Ang bawat sigaw niya ay nilalamon ng lumalakas na bulong ng pagkasuklam mula sa mga taong kanina lamang ay humahanga sa kanya. Ang maskar ay tuluyan ng nalaglag at wala nang natira kundi ang isang pangit na katotohanan. Ang ingay ng mga bulungan sa loob ng malawak na ballroom ay biglang napalitan ng mabibigat na yabag ng mga unipormadong pulis na mabilis na pumasok mula sa malawak na pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Trenton na tumakas sa gilid ng entablado, ngunit bago pa man siya makalapit sa pintuan ay hinarang na siya ng mga tauhan ni Abogado Tiburcio. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng lalaki sa sahig habang pinipigilan ng mga seguridad ay naghatid ng matinding takot sa mukha ni Trixie. Isang matalim na tunog ng bakal na nagkiskisa ng umalingaw-ngaw ng isabit ng mga pulis ang posas
sa mga kamay ni Trixie at Trenton. Ang babaeng kanina lamang ay long lace sa kanyang pulang gown ay pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Tyrian, please! Makinig ka sa akin. Tinakot lang ako ni Trenton. Ginawa ko lang ito dahil mahal kita. Tili ni Trixie habang pilit na lumuluhod sa harap ng lalaki. Ang kanyang mga luha ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng takot na mawala ang lahat ng kanyang marangyang buhay. Tinitigan siya ni Tyrian ng may malamig at walang emosyong mga mata. Ang tanging minahal mo, Trixie, ay ang sarili mo at ang pera ko. Ang bawat haplos mo sa akin ay amoy lason at ang bawat salitang binitawan mo ay isang patalim na sumaksak sa puso ni nanay. Dalhin niyo na sila sa presinto. Hindi man lamang tinapunan ng tingin ni Tyrian ang pagkaladkad ng mga pulis sa 2 taksil palabas ng ballroom. Para sa kanya, ang mga ito ay basura na kailangan ng itapon mula sa kanyang buhay. Sa halip na humarap sa mga investors at sa mga taong gustong bumati sa kanyang muling pagkabuhay, dahan-dahang bumaba si Tyrian mula sa entablado. Naglakad siya ng diretso patungo sa dulo ng silid kung saan nakatayo si Nanay Teresita at Clara. Nang makarating siya sa harap ng kanyang ina, sa harap ng daan-daang makapangyarihang tao, ang CEO ng Valderrama Enterprises ay dahan-dahang lumuhod sa sahig. Ang kanyang tuhod ay tumama sa makinis na tiles at ang kanyang ulo ay yumuko ng may matinding pagpapakumbaba. Nay, patawad po. Ang boses ni Tyrian ay tuluyan ng bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, habang ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Patawad po dahil naging bulag ako sa hirap na dinanas niyo sa loob ng sarili nating bahay. Patawad po dahil hinayaan kong saktan kayo ng mga taong wala namang kinalaman sa ating buhay. Inabot ni Tyrian ang mga kamay ng kanyang ina, ang mga kamay na amoy tuyo, ang mga kamay na may malalalim na kalyo, ang mga kamay na nagluwal at nagpalaki sa kanya. Marahan niya itong hinalikan. Dinidilig ng kanyang mga luha ang bawat guhit ng hirap sa palad ng matanda. Dahan-dahang hinaplos ni Nanay Teresita ang buhok ng kanyang anak. Isang matamis at mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiti na tanging isang ina lamang ang kayang ibigay sa kabila ng lahat ng sakit. Tahan na, anak. Tapos na ang lahat. Mahinang wika ni Nanay Teresita. Ang boses ay puno ng pagpapatawad na tila isang haplos ng hangin sa nasugatang kaluluwa ni Tyrian. Nandito na ang nanay. Hindi ka na muling mag-iisa sa dilim. Isang matinding bugso ng emosyon ang bumalot sa buong silid. Maraming mga panauhin ang hindi napigilang kumuha ng kanilang mga panyo upang punasan ang kanilang sariling mga luha. Nakita nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay, hindi sa laki ng kumpanya, kundi sa lalim ng pagmamahal sa pamilya. Habang nananatiling nakayakap ang ina sa anak, dahan-dahang lumayo si Clara upang bigyan sila ng puwang. Ramdam ng dalaga ang saya at ginhawa, ngunit tila iniisip niyang tapos na ang kanyang tungkulin. Subalit bago pa man siya tuluyang makalayo, naramdaman niya ang isang matatag na kamay na humawak sa kanyang braso. Lumingon si Clara at nakita ang namumugto, ngunit nagniningning na mga mata ni Tyrian. Hinila siya ng lalaki papalapit at isinama sa kanilang yakap. Isang tahimik na pasasalamat ang ipinarating ni Tyrian sa pamamagitan ng isang matagal na pagtitig. Isang pagtitig na nagsasabing si Clara ang naging anghel na nagligtas sa kanilang dalawa ni Nanay Teresita mula sa kamatayan ng kaluluwa. Ang bawat flash ng kamera sa gabing iyon ay hindi na para sa iskandalo, kundi para sa isang pamilyang muling nabuo sa gitna ng unos. Ang hustisya ng tuyo at ang kapangyarihan ng pag-ibig ay tuluyan ng nagtagumpay laban sa dilim ng kasakiman. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mga pader ng mansyon ng mga Valderrama. Ngunit ang umagang ito ay kakaiba. Hindi na ang mabigat
at mapanakal na katahimikan ang namamayani, kundi ang masayang awit ng mga ibon sa labas ng bintana at ang masarap na samyo ng bagong timplang barako na humahalubilo sa amoy ng pritong tuyo mula sa kusina. Sa loob ng isang selda sa presinto, malayo sa marangyang buhay na kanyang kinamkam, nakaupo si Trixie sa isang matigas na semento. Wala na ang kanyang pulang gown at mga mamahaling alahas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay nakatitig na lamang sa bitak-bitak na pader habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte para sa kasong estafa at seryosong pagmamaltrato sa matanda. Kasama si Trenton, kailangan nilang pagbayaran ang bawat sentimo at bawat luhang ninakaw nila sa pamilyang nagbukas sa kanila ng pinto. Ito ang batas ng karma na walang sinasanto. Sa bagong itinayong Teresita's Garden, isang komunidad para sa mga lolo at lola na walang matuluyan, abala si Tyrian sa pag-aayos ng mga bulaklak. Hindi na siya nakaupo sa silyang de gulong. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng layunin. Nang matapos ang kanyang gawain, pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan sa ilang mga kasambahay habang naghahanda ng almusal. Dahan-dahang lumapit si Tyrian at niyakap ang kanyang ina mula sa likuran. Isang matamis na halik ang idinampi niya sa pisngi ni Nanay Teresita. Nay, ang bango naman ng niluluto niyo. Amoy pagmamahal. Nakangiting biro ng lalaki. Hinaplos ng matanda ang mga bisig ng anak. Para sa'yo ito, anak. Alam ko namang ito ang paborito mo. Sa gitna ng kanilang kulitan, pumasok si Clara dala ang ilang mga dokumento para sa operasyon ng foundation. Nang makita siya ni Tyrian, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa lalaki. Lumapit si Tyrian sa dalaga at kinuha ang mga gamit nito upang ilapag sa mesa. Walang imik na hinawakan ni Tyrian ang kamay ni Clara. Isang marahan at trato na pagpisil na nagsasabing hindi na sila muling magkakahiwalay. Salamat sa lahat, Clara. Pabulong na wika ni Tyrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya habang nakatitig sa dalaga. Salamat dahil ikaw ang naging liwanag ko noong ang paligid ko ay puro dilim. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Clara bago idinilig ni Tyrian ang isang mabilis ngunit puno ng paggalang na halik sa kanyang noo. Ito ang pag-ibig na hindi minadali. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag at mas dalisay. Napatingin si Tyrian sa leeg ng kanyang ina. Ang lumang susi na rinitas ay nandoon pa rin. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang iyon pala ang susi ng kanilang unang maliit na barong-barong sa Batangas. Ang paalala na kahit gaano na sila kataas ngayon, hinding-hindi nila dapat kalimutan ang kanilang pinagmulan. Ganap na ang kapayapaan sa puso ni Tyrian. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa kanyang pagkukulang bilang anak. At ang hustisya ay tuluyan nang naigawad. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na tumatawa kasama si Clara sa hapagkainan, isang mahalagang aral ang baon ni Tyrian sa kanyang bagong buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko. Ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng isang pusong marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan at marunong magpahalaga sa tapat na pag-ibig. Sa bawat amoy ng tuyo na humahalimuyak sa kanilang tahanan, lagit-laging maaalala ni Tyrian ang dakilang sakripisyo ng isang ina at ang liwanag na dala ng isang tapat na kaibigan. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho at ang bagong umaga ay puno na ng pag-asa.